Tapos na sa'yo, kuya. Sabi niya kanina. Gold eh. Steve. Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Si Marvin, nasa gym ngayon. Tapos dala niya na yung kahapon yung mga damit. Yung mga damit niya na pinaglakihan na niya kasi ang sisikip na lahat. Grabe, pati yung mga polo niya, sisikip na din. Kaya ayun, dinala niya sa Value Village kanina. Hindi na ako isinama dahil konti lang naman yun. Kaya na daw niya. Nagluluto lang ako ng breakfast namin dahil pauwi na rin siya mamaya. Siguro mga 30 minutes nandito na siya kaya nire-ready ko na. Gusto daw niya ng scrambled egg with with kamatis tsaka sibuyas. Tapos gusto daw niya ng chicken nuggets at longganisa. Ayan. Diba ang dami? Nag-gym yan ha. Tapos gusto niya ng ganito. Naku, mapapakain na naman si Marvin ng madami. Nag-ayos-ayos kami ng mga gamit dito. Nagbabawas kami. Kasi sobrang dami na pala namin gamit. Tulad ng mga Tupperware. Yung mga Tupperware galing sa mga kapag kumakain sa labas guys. Eh, lagi namin inuuwi. Kasi sabi, baka magamit natin, magamit. Hanggang sa dumami na siya na dumami. Natapon na lang namin yung iba kasi hindi naman, kami lang naman ni Marvin ang nandito kapag may mga pagkain din kami. Meron naman kami lalagyan ng pagkain dyan na panglagay sa rep. Feeling ko nandiyan na si Marvin. Tingnan natin. Ay, hindi. Ay, si Marvin na nga. And my baby! Nag-gym ka ba? Hindi. Hindi ka nag-gym ka? Okay. Guys, bali pupunta tayong Scarborough Town. May meet kami. Ganito itsura natin. Naka-jacket tayo ngayon kasi sabi ni Marvin malamig. Kasi nga galing sa gym kanina. Tapos magtatapon din siya ng basura. Ayan. Ay, malamig nga. Malamig nga. Malamig ang parang na. Fall na talaga guys. Ang lamig. Tapon lang si Bebe. Tapos, after namin sa Scarborough Town, mamaya pa naman gabi. Punta naman kami kala Kuya Gerson. Pupunta doon sila Kuya Ali. Ay, first time namin pupunta doon kala Kuya Gerson, guys. Tagal ni Marvin. Ayun na yung basura nasa labas na. Fall na talaga ba yan? Lamig. Malamig. Ang uulan na madilim. Sana may hindi umulan. Wala akong dalang payong. Ka-outfit pa naman tayo. Babae tayo for today's video. Saan tayo dadaan? Magbabas ba tayo or maglalakad tayo papuntang Warden Station? 8 minutes. Hintayin na natin? Pwede naman. Taga. Hintayin na namin yung bus guys kasi padating na din naman. Humahangin. Oo nga, pag maglalakad tayo, pasok po tayo sa loob. Wala nga. Pag ito talagang suot ko na Jordan na sapatos, ang hirap kong maglakad. Kasi hindi pa ko lubot tong sapatos, bihira kong suotin. Pag nilakad ko masyado kumukulubot, luluma ng tingnan. Siyempre, regalo to ng asawa ko, kaya importante sa akin to. Bango mo! Ganyan ba pag di naliligo? Ang dami magpabango. Nilalaban itong jacket 1 year na. 1 year na yung jacket. Hindi nilalaban. Sabi nila yung, ewan ko, sabi nung ibang kapag yung mga katrabaho namin ibang lahi, kapag tatapang daw ng pabango, hindi daw yung naligo. Ganun ka ba? Oo. Naligo kanina umaga. Tapang naman. Sabi ba? Oo ko sa'yo, bakit ang tapang? Gano'n ba kadami ang pinagpupusit mo sa jacket mo? Lamig, no? Mainit ulit next week? Ngayon lang? Lamig. Di ako, ayun na yung bus! Ay, natin service. 8 minutes pa lang. Ang lamig! Tago tayo, ang lamig! Lamig eh. Gamit na ni Marvin yung bagong AirPods. Galing Miniso. AirPods. Ano bang tawag yan? AirPods din. Ay, nandito na tayo sa Warden Station at umaambon na guys. Wala kami dalang payo. Lamig! Marami na dumating. Dito na. Let's go.
Dito na tayo sa Kennedy Station. Bus stop. Uy! Kala ko yun yung bus natin. Kahit ano naman, be? Dami namang buses na. Buti hindi nagtuloy ambon. Tuwad ko dun sa upuan. Nakapikit pa ako kanina eh. Nantok ako eh. Ayun na si Kuya Brill. Kuya Brill nga ba yung pagkaka-pronounce mo sa'yo, Kuya? Yan, bagong international. Yeah. Ano pala? Vlogging cam. Bagong camera after how many months na pag-vlog. Saan tayo? Doon na lang siguro. Na kanina ay magbabarik daw sila. Ayan. Inom na to si Kuya. Sanay daw yan si Kuya nagbe-beer sa Korea nung nagtatrabaho. Galing siyang Korea, Kuya eh. Oo, 11 years. Sinabi, marunong tayo mag-Korea eh. Saya ako, mukha ng Korean. May payelo pa. Ito yung beer. Akin na yan. Ilang beer ba yan? Dalawa? Isa? Ubusin nyo yan? Kayong tatlo lang? Ubusin namin ito. Magkano muna kami? Mag-hard mo na. Mamahalin niya elevator gold. Lagi niya sinasabi yung ano. Iuwi natin kaya to. Gold eh. Gawin, nakakamera. Baka mahuli na yung polis. Hindi, malapit lang naman. Tulak kita pababa. Dito naman? Sarap yung chicken. Ano ito, Kuya? Squid? Squid. Mama, sarap ah. Guys, bagsak na si Marvin. Good night. Kamusta ang staycation mo? Toto. Talagang hindi nakalimutan yung chocolate niya eh. Bit-bit na agad eh. So, Pagka tayo kinuha agad yung chocolate eh. Sa'yo to. matik. Guys, bali nandito na kami sa bahay at si Marvin nandun na sa kwarto. Hindi ako nagbablog doon kapag si Marvin ay nakahiga na kasi sabi niya, "Be, huwag maingay." Ganyan yan. Kasi pag nagsalita ako medyo malakas, lalo na doon sa kwarto kasi kulong na kulong. Eh, tutulog na yan. Pagsak siya eh. Inom pa more. Tapos, ayun nga, si Kuya Brill, yun, na-meet namin. After ilang months, na-meet na namin siya. Kasi, last year pa ata siya, nababasa ko yung comment niya. Oo nga, last year kasi, alam ko nung time ng winter, nagbabala kami kumuha nga ng, ng scooter. Tapos nag-comment siya doon na hindi daw maganda yung scooter pag winter kasi nga meron din siya dahil nga nasa Korea siya, nag-i-snow din doon. So 11 years siya doon, tapos nakwento nga niya sa akin yung mga experience nila doon, ng misis niya nandun din. Tapos ayun nga, nakakatuwa kasi si Kuya 11 years, tapos tinupad daw niya yung yung pangarap ng mom niya na magkaroon ng apartment, 6 doors. Ang laking bagay din yun guys kasi syempre extra income din yun. May 6 na pinto pa upahan, magkano din ang paupa nun, diba, sa isang pinto. Gusto ko rin magkaganyan pero matagal pa yan. Di po muna yan ng natin kasi pa kami dito, hindi pa kami okay. So ayun, tapos nakabili din si Kuya ng mga lupain doon sa province nila, mga hektarya ba. Kasi nga iba nga din yung palitan daw sa Korea to Philippines, ang laking pera din talaga. Tapos yun, nakailang refuse din daw sila Kuya bago sila makapunta dito sa Canada. Eh dahil nga may work naman sila ng misis niya doon, parang tinuloy lang nilang hanggang sa na-approve si Kuya. Yun nga nakakatuwa kasi yung ngayon siya birthday niya ngayon, tapos kinabukasan nga ata ngayon siya na-approve, tapos kinabukasan ata birthday niya. Or ngayon yung birthday niya, tapos kinabukasan na-approve na siya, nakakatuwa. Tapos ayun, nung na-approve siya, parang biglaan yung uwi niya sa Pilipinas. Yun. Biglaan yung uwi niya sa Pilipinas. Pag uwi niya, parang ilang araw lang siya sa Pilipinas. Tapos nag-book na rin siya na pupunta dito sa Canada. Kasi nga, fall intake siya. So, nag-start na siya sa school. Halos, pa lang siya ngayon, 7 days. Hindi siya nakasama sa amin dahil meron din siyang ibang lakad. Meron kasi siyang mga
kamag-anak dito rin sa Toronto. Nag-i-stay siya sa kapatid ng mama niya ata. Oo. Nakakatuwa nga kasi syempre laking bagay din kapag meron din mga kamag-anak dito tapos wala din siyang binabayarang upa dahil nga libre, 'di ba? Kasi ang pinakamasakit talaga sa bulsa dito yung upa talaga eh, yung upa kasi ang mahal din ng upa dito sa Canada. Lalo na pag ano ka, sarili mo na yung basement or mga apartment, pero yung mga shared room kahit pa paano makatipid. Pero dito kasi sa Toronto, ang laki kasi ng upa talaga compare dun sa ibang province. Kasi nag-ask kami dun sa Saskatchewan, 700 couple kapag shared daw. Tapos kapag single ka, 600. Eh dito pag couple na, hindi ko na alam kung anong pinakamababe. Pero nung dati kasi, nung kami, 1,000. Tapos naging 1,1 nung katapusan ng taon. Netong katapusan ng taon, netong 2020, nag-start ang 2024 kasi nga nagtaasan nga din daw. Diba, laki din ang pagitan. Ayun, so, namit namin si kuya, tapos, mabilis lang din ako ito. Siguro nakaano rin naman kami. Mga 2 hours siguro. First time niya pumunta ng Scarborough Town. Hindi ko na nga na-video nung nasa Scarborough Town na kami nagkukwentohan habang nag-iintay hanggang sa nakaalis na. Kasi, nalibang talaga kami pag-usap talaga kay kuya. Tapos, ayun, hanggang sa nakapunta na kami kala Kuya Jerson, ng aking hobby ay nalasing. Kasi nilang ininom yung hard, tapos beer na ata yung nung naubos nila yung hard, konti na lang yung hard eh. Konti na lang siya. Tapos ayun, nantok na yung bebe ko, nalasing. Kaya tulog na lang siya. So, eto, may share ako sa inyo kasi may nabasa ako sa isang group uli. Dahil nga, April pa lang, parang April pa lang nandito na sila. April pa lang nandito na sila guys sa Canada. Tapos, so, parang na siya, ready na siya magpa-plug pooling ata sila ng tourist to work permit. So nakakuha siya ng mag-i-sponsor sa kanya. Tapos netong September lang, ready nandun na sila. Ready nga siya sa mga question and answer. Tapos siya din, manager siya sa Pilipinas. Kaya parang hindi naman daw siya kinakabahan. Parang okay lahat kasi nag-stay sila dun sa parang kapatid. Tapos, ang pinaka na nagpabagsak sa kanya, yung nakatourist siya, tapos meron siyang bank account dito sa Canada. Tapos, tinanong siya kung bakit siya may bank account. Tapos, ang sagot niya, daw, kapag may mga online transaction. So, ayun. Pagkatapos, sinabi sa kanya na, alam mo ba na bawal mag-open ng tourist ng bank account dito sa Canada. Tapos, sinabihan siya na, September, hindi ko natanda kung pero after 1 week, kailangan makalabas ka na ng Canada, uwi ka na ng Pinas. Kasi parang nabigla talaga siya, iyak siya daw ng iyak. Kasi syempre parang ni-imagine na malapit na yung winter. Parang na-imagine na naglalaro na yung mag-ama niya daw sa snow. Tapos ganyan ang nangyari. Diba? Parang sabi nila mag-ready daw talaga. Kala ko nag-stop na yung mga plug pooling na siguro para lang yung sa mga student to work permit. Pero mga tourist. Pero ang dami pa rin eh. May dami pa rin nakikita na approve sila na mga tourist to work permit. Mga nagpo-post na share nila yung experience nila. Tapos may mga nag-comment. Syempre may mga magaganda at masasamang comment. Tapos may nabasa ako doon na sabi nila, pwede daw mag-open ng bank account ng tourist dito kasi yung time na yun siguro, tourist lang talaga yung ganap ni kuya kasi sabi niya, nag-tourist daw siya dito, nag-open siya ng bank account kasi doon nga nilagay yung pera niya habang nagtutur-tur ata siya dito kasi ang hirap daw may bit-bit na pera. Card lang siya ng card, tap-tap lang daw siya. Tapos yung isa naman, sinabi na mali daw yung sagot dahil nga dapat hindi mo sinagot for online transaction kasi isipin nila nagtatrabaho ka dito ng cash job. Sabing ganun. So, ayun, nakakalungkot lang din ang nangyari sa kanya kasi
ang tagal din nilang nagstay. April, May, June, July, August, September. Halos 5 months din sila nagstay dito, tapos mapapauwi na sila. Pero yun nga din sabi nila, yung pagiging tourist kasi talaga, walang kasiguraduhan talaga kung makakakuha ka ng work permit. May willing to sponsor, pero syempre, yung approval pa niyan, mahaba pa yung proseso nan. Ayun, nakakaano. Kaya, pero syempre, yung iba sabi nila, tatagad na lang daw yung loob, paano. Pero sabi nila, swertehan din, ganyan. May iba, maganda naman daw yung ano nila sa pagpa-plug pooling, maganda yung question and answer. Hindi daw ganun ka higpit. May iba naman na mahigpit daw naman, kaya nadadali sila. Ang sad lang, sayang lang. Kasi umalis sila dun sa work nila sa Pilipinas. Yung maganda pa rin work nila sa Pilipinas. Tapos, ewan ko kung anong, hindi naman siya makapag-work dito, di ba? Kasi nakatourist siya habang nag-iintay siya nung sa sponsorship. So, ayun lang siya share ko. At ako'y tutulog na, antok na ako guys. Tingnan nyo naman yung eye bags natin dyan. So, thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Pati ang aking TikTok account na Crystal Herrera. At ang Facebook page siya, Crystal in Canada, kahit medyo hindi na naman ako active doon. Ano lang, my day lang. Pero, syempre may time din kasi medyo busy. Hindi na makapag, open. Kasi nasa isang, ko yun. Nasa iPad ko naka-open yun. Dito sa phone ko yung, personal account ko lang talaga. So, yun lang guys. Bye!